kinakasuhan pa nga ako ng GMA noon eh, kasi nakasign ako ng contract noon eh. So, tinawagan ako ng staff ni Ma'am Sharo Santos sa Batang Quiapo nga. Kung gusto ko rin, gusto ko daw umano sa Batang Quiapo. Eh, sabi ko, sir, kaya ko pa ng isip ko eh, kaso nga lang yung katawan ko wala mahina. So cutie, cute, cute, cutie, cute, cute. You are so cutie, cute, cute, cutie, cute, cute, cute. You are so cutie, cute, cute. Meron maganda. Meron din pa. Parang binabaliwala ka rin naman. Ibang ano ganun. Pagka po direct, pasensya na. Namura yan yung si Kiray. Yung una ko nakasama sa teleserye. Sinjiloxin. 3 beses daw po kayong nasunugan ng bahay. Wala akong magawa ng hina ako eh. Parang bagsak yung lahat na pinaghirapan ko ba. Wala kang sinuksok, wala kang madudukot. So nakita ko dun sa post, si Mahal nakapatay na. Maraming salamat talaga lalo na kay Lani, Tesorero, sa kanyang mga kapatid. Thank you so much sa mga mga supporter ni Mahal. May narinig pa ako sa kanyang bibig na paalis na ata yun eh. Sabi niya kahit mawala man ako sa mundo, tapos may tulong pa rin ako. Yes! Welcome back to Kapakpak Talk. So for today's vlog, ang ating guest for today, Mura! Hello! Grabe, nahihiya ako sa lahat ng vlog ko. Dito lang ako nahihiya. Ay, grabe ba naman kasi artista yung guest natin ngayon. Balik ba dati? Bakit? Ako na-excite ako. So, Ano ako na-excite? Yes, so kasama nga pala natin ngayon si Chinchin. Ayan, hello! Yes, isa sa ating Hawaii Angel. So, kaya natin sinama si Chinchin kasi kanina, nung walang camera, ang dami niyang tanong. Oo nga. Sabi ko, mamaya ka na magtanong sa interview, mga tanong niyan lahat. So, kaya Yes. natin siya sinama. So, ayan, si Mura po ang kasama natin, ang ating guest for today. Yes. So, hello ano po ba ang itatawag namin sa inyo? Mura na tag or Kuya Mura? Or Kahit Paring Mura? anytime, anywhere. So, Mura na lang po dahil Okay lang. Sige po. So, ano po ang full name ni Mura? Ang full name ko talaga is Alan Padua. So, screen name ko lang yung Mura. So, Yes po. Si Kuya Alan Padua. So, pwede po ba namin maitanong, bakit po Mura yung screen name nyo? Kasi, the time, yung sumali ako ng contest, yung dance contest, si may kasama na ako na dancers, sumasali kami ng mga contest TV. So, sinali naman ako ng kasamahan kong babae na yung pinakabida namin na babaeng sumali ng dance contest. At naman ako yung parang back-up dancer na. So, ako yung ginawang parang kapa ng parang si Lucifera ba? Tapos meron siyang maliit na anak siya nakapatong dito sa kanyang balita. Parang ako yung pinakakapan niya. Tapos yung tumigil yung camera dun sa mukha ko. Naiwan sa mukha ko yung camera. So sabi nila, si Mahal! Eh, hindi pala. Kamukha ko kasi si Mahal. Doon nag-start ang aking pagiging show business. Tapos kinabukasan na yun, pinabalik ako na nila Kuya Willie, Kuya Randy. Tapos gusto mo niyan sumama kay Mahal sa Jack Empoy. So kasi may time no, meron kasing Jack Empoy, yung Jabong twins na twins, diba? Dalawa talagang twins sila. Kami naman ni Mahal ginawang Power Pick Twins. Wow! So, nauna po sa inyo si Mahal? Si Mahal, dating na siya. So matagal na siyang artist. Okay po. So, napagkamalan po kayo nung una si Mahal, tapos hindi po pala, so kaya Mura na lang, kabaliktaran. Pinagsama yung, kaya may Mahal, may Mura, kaya Mahal at Mura. Talagang pag sinabi yung Mahal, talagang may kaduktong na Mura. So, Mahal at Mura. So, kilalang kilala po talaga kayo bilang mag-tandem kayo. Kaya nga may kanta kami nun, Mahal at Mura, sa panahon niya, lahat na ay mahal. So, nabasa ko po, or pagkakaalam ko po, dati po is singer din po kayo. Nagsisingir-singiran din ako. Mayroon kayong ni Mahal album, yung Cute Cute Cute. Pwede po bang
pasample yung cutie-cutie. Kasi talagang talagang pag narinig mo yun, iba talaga pag galing mismo po sa inyo. Pwede po ba pasample? May bayad daw, may bayad. May Ako bayad yung mo. Ako yung nito. Manager. Sige po, sample po. Alam mo, yung chorus lang naman Sige yun po, eh. sige You po. are so cutie, cute, cute. Cutie, cute, cute. Cute, 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 cute. You are so cutie, cute, cute. Cutie, cute, cute. Cute, 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 cute. You are so cutie, cute, cute. Cutie, cute, cute to me. Yes! Ang cute niya talaga ako. Siya. Parang tugma dun sa ano, Oo, sa song. tsaka sa boses niya, ang cute. So, si Mura po ay ilang taon na po ngayon? 50. 50. Batang-bata pa. Yes, I'm still young. Nakita mo naman po, di ba? Yes, 50 years old. Si Kuya Alan, si Mura. Grabe. Hindi umaano na. 50 na pala siya. Hindi halata. Pero hindi na makakalakad masyado. Yun ang ano sa akin. Nagbawas ng lakas. Yung lakas ko nawala. Pero yung isip ko, andun pa rin. Tsaka ang puso. Ito yung puso. Good heart pa rin. So, yun nga po, gusto ko pong tanungin. Kasi po, hindi na po kayo masyadong nakakalakad. Ano pong nangyari? Kasi before akong tumigil sa yung palabas namin na yung Darna, yung kay Marian Rivera pa. Opo. Tapos noon, mayroon pa sana akong bagong kontrata sa GMA. So ayun, pag-uwi ko yun sa Bicol, na-aksidente kami na sa tricycle. So ayun nabalian yung kabilang hip ko. Tapos ayun, siniminto yung pa ako para Grabe. mabalik sa dati. So hindi na siya bumalik sa dati, mikli na yung pa ako. Tinan mo. Hindi na po siya pantay. Hindi na siya pantay. Tapos habang tumatagal, parang nung una, lumakas naman siya. Tapos nung habang tumatagal na ngayon, lumilipas ang panahon, humihina na siya, parang namamanhid na siya. Oo, parang kahit ito, manhid na yung kamay ko. Tapos wala ng lakas. Ganun. Kaya minsan pag pumupunta sa medyo malayo, pinapasan ako. Kinakarga Tulad na lang. nito, in-invite ako ni Kuya Nuli, ganyan. Yes, thank you po at napasama po kayo. Sobrang Thank you so much. natuwa ako, nakita ko si Kuya Nuli ulit. At Ay, siyempre kami nat po, kayo, super nakita po ko kami kayo. natutuwa at nakita ka po namin. Tsaka ano po ba, Chin, sabi niya kanina nung nakasakay kami sa kotse, sabi niya, parang napanaginipan niya lang daw to na nakita niya si Kuya Noli. Oo, tama. Tapos sakto ngayon, sinundo namin siya. Parang nanaginip talaga ako kagabi. Sabi ko, parang biro-biro lang ba yun? Panaginip lang pala. Pero nagkatotoo. Maya-maya, nandun si Kuya Nuli, tapos kumakain kami ng yung breakfast namin. Kakatapos ko lang, pumasok ko ng kwarto, tapos may nag-ano sa labas. Mura! Tapos sabi ng kasama ko, Alan, may bisita ka na naman. Sino yun? Si Chin. Tapos nakita ko si Kuya Nuli, ay Kuya Nuli! Di mo pa alam, sabi niya, birthday ko ngayon. Ay, Diyos ko, thank you, God. Pero nakapula na po siya. Oo, Mm-mm. kapula na siya. Nakapula na. Oo. Kapula. So, ayan, Chin, baka may gusto kang itanong. Ay, wait lang. Nabasa ko po kasi nag-research. I did my research. Parang may nabasa po ko noon na dapat po kasali kayo sa FPJs ang probinsyano. Oo, dapat. Nung before kasing nasunog yung bahay namin. So, tinawagan ako ng staff ni Ma'am Sharo Santos Opo. sa diba, sa Batang Quiapo nga. Batang Kung Quiapo. gusto ko rin, Batang Quiapo. gusto ko daw umano sa Batang Quiapo. Sabi ko, sir, kaya ko pa ng isip ko, kaso nga lang yung katawan ko wala, mahina sir. Diba? Di ko na kaya magtakbo, di ko na kaya maglalakad-lakad na malayo. So, pagod na lagi. Sayang. Kasi ang Batang Quiapo talaga mga Oo. action. Saka bigatin yung mga artista. Oo, gusto ko rin sana talagang ganun mangyari. Kaso nga lang, parang hindi ba nag-i-enjoy yung katawan ko pag hindi nakakagala-gala, di ba? Parang wala naman So, yung aksidente po ba na yun, nabangga kayo or talaga na aksidente lang yung accident yung
gulong ng ano, yung guma ng tricycle sa unahan. Apo. Sumabog. Suma. So nawala yung pinakaguma niya sa natiran lang yung bakal na ano. Pinaka-rim lang. Tumagilid yung tricycle, yan, buminalintok 3 beses. Buti nga hindi ako naipit eh. Opo. Naipit ako ng pamangking ko. Kasi inagis niya ako sa labas, tapos parang lumapa din siya sa ano ko. Naipit niya ako dito ng tuhod niya. Ito. Parang tinamaan din ng tuhod niya, itong hip ko, isa. Doon ako nagka-injure. Pero yung driver po. Yung driver, tumalo na siya. Kasi alam naman yung tatagilid na yung ano niya eh. Hindi po sinagot ng Wala driver naman- ang gastos. Hindi, yung may-ari ng tricycle na sumagot. Wala naman pong namatay. Wala naman, yung nagkapilay-pilay lang. Sila lang yung praise. Gusto lang naman. Ako lang yung talaga yung na Napuruhan. sobra na puruhan. Tsaka yung kapatid ko din na babae, dito, nabalik din dito niya. So, nang dahil po sa aksidente na yun, hindi na kayo masyado ngayon nakalakad. Tapos yung apektado pa yung dapat magiging mga projects nyo, hindi Oo, na hindi na. matutuloy. Ikinakasuhan pa nga ako ng GMA noon eh, kasi nakasign ako ng contract noon eh. Opo. So, sabi ko naman, dito ako nakaratay, paano naman ako magiging paano naman ako kakasuhan yung nakaratay ako dito eh. So, yun po. Ayun po ang mga natin. Kaya bakit wala na siyang masyado ngayong shows? Dahil po yun nga, ito ang kalagayan niya ngayon. Grabe na. Nakapag-shoot pa naman ako nung medyo umuki na rin yung pa ako. Nakapag pa ako ng mga movie. Tulad ng kay Eugene Domingo. Alam mo ba yung kay Midora? Opo, ayun, kay Midora. Kasama pa ako doon. Sa Korea pa nga naman sinut ng iba. Kay Midora and the Temple of Kemi. Yes, Kemi. Chinchin, your turn. Ang dami mo. It's your turn. Yan. Magdadagdamag tayo dito. Handa ka na po ba? Ay, handa ka na. Sure. Hindi kasi naku-curious ako sa mga kasi di ba na-experience ng umacting. Yes. Ayun, gusto niya pa itanong kanina. Sabi ko, mamaya na yan. So, curious ako. Sige, parang gustong mag-asita. Uy! Wag! So, yun na nga. So, kasi ang curious talaga na once na may kausap kang isang yes. isang bigatin din na tao, di ba? Grabe. Big opportunity to na makausap namin kayo po. Yan, gusto ko lang itanong kung ano po ba yung mga nangyayari sa showbiz? Showbiz. Kasi, marami kasing, iba-iba kasi yung showbiz eh. Di ba sa pag first time mong pasok ng showbiz, parang mangangapa ka pa. Ano kaya ito? Papansinin kaya ako nito? Ito kaya? ganun Hindi kaya ito suplada? Ganun mga ganon. Ganun, facture, mga ganon. Tapos siyempre, mangangapa ka pa sa mga kasamahan mong ko-artista mo. Diba? Hi, hello, good morning, ayan. Tapos, pag medyo okay na siya, siyempre lapitan mo na siya. Basta po, ayan. Biso pag medyo matagal-tagal na, biso na, ito po. Mabait naman. Mabait kayo, sila, ma'am. Mabait oo. naman kayo, ma'am. Pero mayroon din time na siyempre may pagod na artista na parang hindi ka muna pansinin, ganyan. So, pasensya na po sa inyong lahat. So, totoo po rin ginasabi ko. Ayun. Pero hindi naman lahat. So, pagkausap naman nila kaming mga artista, okay naman sila. So, hindi ko lang alam sa ibang labas ng showbiz. So, yun, hindi ko na alam. So, meron naman siguro babalit ang mga ganyan. Suplada, yan. Oh. Yung tanongin Chin kung sino. Huwag na. Hindi naman. Alam na. Alam na. Pa lang, tawag doon, ano po yung nag-iba yung buhay mo simula nung di ka pa nasa showbiz, simula nung pumasok Bago mo tanongin Chin, tanongin muna natin kung paano siya nagsimula sa showbiz. Paano siya nakapasok. Sige, paano Before kasi ako pumasok sa showbiz, pumasok ako muna ng work, nag-work ako sa isang parang circus world. So, yung manager ko kasi, yung tita ko, mayroon siyang agency na pinapaano ng mga talent agency na pinapaalis sa abroad ng mga girls, mga dancers.
So doon ako pumasok, tapos mayroon din silang parang circus-circus, nanonood yung mga tourist, pumapasok yung mga tourist doon sa namin, circus. Tapos ayun, naggagawa rin ako ng parang yung naglalaro kami ng bola ba, ganun, juggler. Lagi niyang imaginin. Pero ngayon hindi ko na kaya, hindi ko naman yung kamay ko, wala na eh, pasmado na. Ayun, tapos doon kami nag-start. So, sumasali-sali kami ng mga dance contest sa TV, yan. Dancer! Dancer. Pwede mo paturo? Wala na. So, ayun po. Tapos ayun, yung may mga singers din kaming punta ng abroad, Japan, kung saan-saan. Tapos, natatandaan niyo pa po ba yung pinakaunang, nilabasan niyo sa TV? Anong shows? Mayroon kami nag-champion kami ng showdown, year 2000. Champion kami ng na-premium kami ng 100,000. Wow! Tapos, Nung time na yun, sobrang malaking pera na po yun. binigyan ako noon ng 2,000 ng manager ko eh. Ano lang naman kasi ako ron eh. Yung parang backup lang, yung taga-sindi lang ng kandi, yung apoy, yung paapoy, paapoy. Pero ano po yung pinakauna niyong naging movie? Volta. Volta na talaga. Oo, Volta. Yung kay Ai po, no? Tapos The Anothers. Yes. Kay Bong. Yes. Sunod Favorite na ko yun. yung mga kasama niya si Kuya Anong Bong. taon po yun? Yung The Anothers. 2004. Hindi pa ako nung pinapanganak, kaya pala hindi ko alam. Di ba ba? Yun. 2006 po ako pinanganak. Wala pa nga Pala siya. lang makaka-relate. I-search mo. I-search ko na lang po. Uy, maganda yung palabas The niya kasama Anothers. niya si Kuya. Ay, ito ba yung baka nagkakamali ako, yung may mga multo. Oh, yun Oh, yun. yun. The Ang ganda ng Anothers. palabas na yung nakakatuwa. Andun din si So Pokwa. yun guys, hindi pa ako makarelate. Ayan. Yan, sila lang po Yung Volta, hindi mo nagkakaintindihan. din alam yung Volta. Yung Volta Volta. palabas yun ni Ai. Tapos The Another, si Kuya Bong ang bida. Tapos yung mga multo yun, pero comedy. Comedy, horror. Okay. So, it's 4-4, yan. Ayan, X44. Kaming dalawa ni Bong. Wala pa ako sa mundong to eh. So, kailan po yung pinakahuli yung movie or naging show sa TV? Yung kay Eugene Domingo. Ayun na po yung pinaka. Kay Medora. Medyo na rin ako nun eh. Difference na rin yung pa ako nun. Oh, so, Chinchin, yung iyong question? Sinidura. Kay Medora. Yan, po, curious lang ako, nung hindi ka pa po nag-showbiz, tapos nung pumasok ka na sa showbiz, ano po yung mga na-experience mo and yung mga nagbago sa buhay mo simula nang pumasok ng showbiz? Siyempre yung gustong-gusto ko doon kasi hindi ko nabibili ng mga laruan dati. Tapos yung mga bata doon sa manager ko, yung anak ng mga manager ko, nakikisabay din ako sa mga uso. Tapos bumibili sila ng bagong laruan, gusto ko rin bumili ng ganon. At gaya-gaya ka, hindi ko naranasan yung ganyang bata ako eh. Sabi ko, ganun. Kaya gusto kong bumili ng mga gadget, mga kahit yung mga bagong laruan na Tapos pag uwi ko doon sa bahay, pa dito sa Bicol, binibigay ko sa mga bata. Parang healing the inner child. Kung hindi ko naranasan nung bata pa ako, tapos parang kinukulikta ko rin nandun pa ako. Pag uwi ko, binibigay ko din sa mga bata. Yun ang ko. Maganda po sa showbiz. Oo, maganda. Tapos, may maganda, may mahirap. Kasi hindi naman lahat ng trabaho, puro diba, puro saya. So, mayroon din malungkot, mayroon din masaya. So, may masaya kasi start mo pa lang masaya ka, bongga ka. So, sikat ka na. Tapos balang araw medyo gumaganyan ka na ulit. So, yun ang malungkot. Kasi hindi ka na asikaso ng mga producer. Ganyan. Kasi di ba minsan Mas marami nang artista pumapasok. na napapabayaan na kasi may mga Oo. may mga bago na namang Yung bagong pasok na naman, yung katulad na Tapi Bibi, yan. Ginagawa nilang priority na naman, yung mga ganyan. ABB. Bibi. Pero kung kayo pong tatanungin, gusto niyo pa din pong bumalik? Oo, sana, oo. Kaso nga lang, yun nga, hindi ko na kaya, katawan ko hindi na kaya ng ko. Grabe.
Buti sana kung lagi nakaganyan lang. Ang pangit naman, di ba? Nakaburin. Parang hindi talaga yung Parang sa Batang Quiapo. Parang ano lang, parang... Pwede mo mahingi yung number na nagtawag sa'yo? Ako na lang po. Ako na lang po mismo yung tatawag. Siya ang kinontak Ako na eh. lang po yung kunin. Sabihin mo ako na lang po. Iba, ano mo na lang yung number sa kanya. Hindi, joke lang po. Pero why not? Ano ba, di ba? Maganda siya. Oh. Nung pagdating nga kanina ni Chinchin, baliktad eh. Si Mura yung nagpa-picture kay Chinchin. Oh. Ano siya, nakita ko sa vlog ni Kuya Nuli kasi. Sabi ko, ang ganda naman yan, Kuya Nuli. Sama mo yan dito sa akin. Sabi niya, minsan sama ka raw niya. Hindi naman sinama. Hindi, Tako siya. Si in-invite niya ako noon na may time na pupunta siya talaga Oo. sa kanya. Kaso, yung ano naman, sabi ko maaga pa, saka conflict. So, nag-aaral may pasok siya din eh. ako, nag-aaral din ako. Sabi ko, hala kuya, sayang. Kasi gusto ko talaga makaano. Siyempre, Si Rita, sinama niya doon. Kaso, tapos yun, it's a perfect timing. Yeah. Diba? O, na-interview pa At natin. hindi pa ako sa bahay ni Shin. Yan, Ang ganda welcome ng po sa bahay. Sige, Chin, tanong ka lang. Sige Maganda lang. sa akin yung mga paiiyakin natin siya. Oo. Meron pa akong itatanong. Mhm. Bagay ba sakit po maging artista? Ay! Ano man, Bagay po huwag mo nang itanong yan, talagang bagay na bagay sa'yo talaga yun. Tatanggapin po ako nila pag Siyempre, nag-apply ako. model, lahat. Di gusto ko rin kasi maging parang fashion design, ay fashion model, ganyan. Yun talaga yung yung gusto ko. Oo, maganda. And syempre maging artista din. Sure. Pero if yun para sa akin din, wala naman sa mag-try. Pero kaya nga ako na-curious, ano nangyayari dito? Paano yung mga ganito, ganyan, ganyan. Diba, grabe. Ang dami kong curiosity. Grabe. Pag sa una lang naman kasi yan, medyo mangangapa ka talaga. Pero pag medyo mo na siya, sasanay ka na rin. Masaya na. So, alam mo na yung mga pasunod-sunod. Tara, siguro pag unang sweldo mo yun, enjoy ka. Ayun po, tandaan pa po ba yung una niyong sinahod sa pag-artista? Hindi ko na matandaan kasi yung manager ko yung nagkukuha ng sahod ko eh. Basta yung unang, mababa lang yung unang sahod ko nun eh. Yung isang linggo ko ata, nun, 9K. Yung isang linggo, Malaki-laki na rin yun. 9K. Doon sa MTV pa dati, di ba? MTV. Oo, Magaganda 9K. po yung mga artista. Doon, meron maganda, meron din pangit. Oo, totoo. Di naman ako nagsinungaling eh. yung Chin, ano Oo, ba? Ano ba? mayroon artista na pangit pero magaling siya, mabait siya. May nakita kasi, may mga curious kasi sa isang tao na, di ba, maganda sa TV, tas sa personal, di ba? Ganun. Meron pong mga ganun, maganda sa TV, tas sa personal. Or wala man. Hindi ko lang alam kasi hindi na ako pala sa mga kasi. Hindi niya naiisip yun. Hindi ako yung tao yung magano. Hindi ka na judgmental. Yeah. Pero siguro mayroon din. So hindi naman talaga yung meron talaga artista maalaga talaga sa kanilang mga face nila. Pero sa lahat po ng nakatrabaho nyo, or sa artistang nakita nyo, yung unang kita mo palang masasabi, uy, ang ganda naman ito, parang hindi naman siya ganda sa personal. Sino po yung na-starstruck na artista? Si yung una kong nakasama sa teleserye, si Angel Locsin. Angel ko talaga yan eh. Yan. Kahit mataba na siya ngayon. Pero maganda pa din. Ganda pa rin. Tinulungan niya Siya ako. daw yung At tinulungan ka din. Nung nagkasakit ako ng dati sa Mahika pa kami. Nag-shoot kami ng Mahika. Mabait siya pag may mga typhoon nga, isa siya agad sa mga tumutulong. Grabe, no? Kaya pala, iba yung experience kapag, kapag nasa showbiz, kaya iba rin experience kapag nasa, Oo. ba? So ano naman po yung mga bad side? May mga ganun po. Meron din. Tulad po ng po. Minsan kasi, yung time na ang tagal mong i-shoot. Parang tagal mo naka-stay. Tapos yung iba muna nila, shoot nila. Parang binabaliwala ka rin ng mga ibang ganun. Patience, talaga yung kailangan. So dun, parang pagiging siyempre pasensya. nabuburaot ako, parang
nakakaano naman ito, nakakabushit. Nakakainis Ang yung tagal ano, no. Siyempre yung hintay ko ng... Oo, di ba minsan, Grabe. Hihintay ka ng ilang oras bago ka ma-shoot. Tapos biglang may time na, Mura, pasensya na pero hindi ka na ma-shoot. Pack up ka na po. Pero may bayad yun. Oo, naka-roll pa rin yung ano, yung payment na yun. Okay lang, may bayad nga. Pero parang nakakaano pa rin kasi ang tagal mo nakastuck dun sa ano, sa ano mo. Pero, anong feeling po kapag nasa camera ka na? Kapag sinushoot Ano ka lang, po? siyempre yung una, parang ano ako, yung kabado ba? Parang may nakatingin ako sa camera, tapos sasabihin ng director, Mura, huwag kang titingin sa camera. Pero ako direct, pasensya na. Ang gina! Conscious po, conscious kasi ako, minsan dumadaan yung camera na umaandar pa ganyan. Ay, titingin ka rin po. Tapos kaganyan din ako. Tapos ngayon, nasanay na ako. Tapos minsan yung iba, ituturuan ko na rin. Ate, huwag kang titingin sa camera. Pero enjoy rin po. Oo, Kung nag-acting enjoy. ka na, nasa shooting ka na. Meron din nagkakamali. Pwede naman ulit-ulitin. So, may kakatawa naman minsan ng mga shoot. Enjoy naman po. Grabe. Pero may time po ba na ano, na namumura kayo or yun nga, namumura kayo ng director? Ako, wala pa naman. Yung iba, meron. Oo. Katulad di ano ni... Ibig sabihin, magaling siya talaga mag-acting. Nakikinig kasi ako sa sinasabi ng direktor. Ah. So na minsan, yung napapagalitan yung mga kasama namin, siyempre dami na kami, magkakasama kami. Oo, dami-dami na rin yun. Sasabihin na sana, pinutol mo katulad po Nina. Si Impoy. Kaya boy, madalas napapagalitan ng Namura yan, director. yung si Kiray. Kiray Namura yan si Celis. Kiray, oo. Yung pelikula namin na ano, Superfalicious. Kasi ako bata-bata, ano, nakachupon. Tapos karga-karga ako ni Kiray. Karga ko ni Kiray, may chupon ako. Umiyak-iyak ko niyari ako ganyan. Ayun po ba yung ano, yung kayo na Valerie Concepcion? Oo. Oh, di ba? Alam ko lahat ng movie niya. Favorite ko mga movie niya eh. Ala, ano Di ko, mo din alam. Oo, namura yan sila. Anak ko. Bata pa yan sila Kiray. minsan. na-OP ako. Ang cute niya yung ano siya, baby siya, may hawak-hawak na ano, na dede. Chupon. Isa pa siya sa supporter mo. Thank you for... Fans niyo po ako, fan. I'm Ano, a fan. ay, hindi. Di ba, marami na natatanong natin kay Mura. Ba't hindi kayo tanongin naman natin si Ate Oh, Kapakpak? bakit ako? Ay, siya ang Ano, kasi di ba, dati napapanood mo lang siya sa TV, fans, pero anong na, ngayon ikaw na mismo yung nag-interview sa kanya. Sobrang na-overwhelm po ako. It's such Diba? an honor na ma-interview po kayo, na makasama ko diba? po kayo. Yun nga lang po, makita lang po kayo, sobrang nakaka-happy na talaga. Yung pa kayang ganito makausap kayo, ma-interview po kayo. It's such an honor po talaga, isang karangalan na ma-interview po kayo. Thank you. Pero di mo talaga inaasahan na dating ka sa point na ganito, tapos may mo siya, grabe talaga. Alam mo ba kanina, nung sinundo namin siya kanina, nasa kotse, sabi ni Kuya Nelly, "Uy, vlog ka, okay lang." Nasabi ko na, kwentuhan ko, hindi ako makapag-vlog, hindi pa ako nag-vlog sa kotse, di ba? Nung nandito na, nung pababa na siya ako nag-vlog, nahihiya talaga ako. Pero ngayon, ayan, maraming salamat po sa pagpayag. Diba? Ako nga, di ko rin naman yung expect na, ay, makakausap ako nag-isang ganito. Diba? Na ano talaga, na OG sa mga artista, hindi yung mga baguhan, yung talagang matagal na talaga siya. Napaka sarap po sa pakiramdam. Grabe. Nasagot na ba lahat ng katanungan mo, Chin? May nagpa-process pa. Ano Meron pa ba? Sige, bago tayo dumako sa seryoso. Seryoso, parang iiyak to. Joke lang. Hindi po iiyak po yung artista yung papaiyakin natin. Wala na. Wala na, ikaw naman, it's your turn na. So, ayun po, di ba po, lagi pong magkadikit yung pangalan yun, Mahal and Mura. Mura. So, bago po siya mawala, dinalo ka po niya sa inyo, di ba po? Bago siya nawala, pumunta siya sa bahay nung year 2021. August 9. Tapos nung August 31 ata yun.
ayun, pumanaw siya yung pag-uwi niya sa Manila. August 9 siya dumalo, tapos August 30 yung nawala na siya. Mm. So ano pong feeling nyo, or ano agad yung reaction nyo nung nalaman nyo? Siyempre, nagulat ako. Kasi parang hindi nga ako naniniwala. Nahanap ko lang dun sa sa Facebook ba. Kasi nag-ano pa ako sa Facebook. Nagka-online ako. Kasi before kasi nun, meron pa akong wifi sa bahay. Di pa nasisira. Tapos nakakapag-online ako kahit walang load yung wifi. So nakita ko dun sa post. Si Mahal nakapatay na. Tapos may nagbalita rin sa akin yung pamangkin ko na nasa Manila rin kasi. So alam naman niya yung mga ng friend ko. So ayun, binalita sa akin talagang totoong patay na nga si Mahal. Tapos ayun, parang di ako nakatulog hanggang umaga. Tapos kinabukasan dumating nga yung friend ko na vlogger na si Virgilin. Tapos ayun, sinabi niya sa akin, yun, patay na nga si kumare mo. Kumare ka kasi yun eh. Yun. Tapos umiyak ako nang umiyak. So parang hindi ko siya tanggap na ganun kadali. Parang binisita lang ba niya ako na binigyan ng konting tulong. Tapos may narinig pa ako sa kanyang bibig na nung paalis na ata yun eh. Sabi niya kahit mawala man ako sa mundo, tapos may tulong pa rin na siya darating sa'yo. Sabi sa akin, sabi ko, ano ba yun? Ba't mawala ako sa mundo? Tapos parang wala siya, hindi pumasok sa isip ko na ganun mangyayari sa kanya. So, huwag ka naman magsalita ng ganyan, sabi ko. Baka magbaha tayo ng luha dito, sabi ko. Tapos ayun, tapos paalis na nga siya. Hindi ko lang talaga sobrang natanggap kaagad. Tapos hindi pa ako makapunta noon kasi pandemic pa noon. So, gusto nga ni Virgil na hatid ako sa airplane sana. Sabi ko, pa ako kasi hindi na makapaglakad ng mahaba. So nung nalaman nyo po, umiyak po talaga agad? Oo, sobrang iyak ko. Kahit nung pumunta ko dun sa ika-40 days, umiyak dun sa niya. Kasi grabe pa rin talaga yung feeling once na yung biglaan. Pero yung hindi pa nga nagmamaalam. Parang hindi pa handa yung ko. Hindi. Kasi wala naman siyang kasakit-sakit nung pumunta sa bahay eh. Ang saya-saya niya, pinasaya niya lahat ng tao, lahat ng madaanan namin. Pinasaya niya. Panito, tawa lang nga ang ginagawa niya, magdamag sa bahay. So, kamusta po ba si Mahal bilang isang tao, bilang isang kaibigan para sa inyo? Sobrang napakabait niya. Sobrang hindi matatawaran ng isang higit pa sa kaibigan ng turing niya sa akin. Parang kapatid niya ako pag turingin namin dalawa. Super close talaga. Oo, super close. Kasi kaming dalawa lang talaga yung naging close sa showbiz. Yung iba, close naman sa akin. Tapos, Siguro grabe yung pag tawanan nakikita lang kami talaga dalawa ni Mahal, para kami mga asot pusa lang din. Para nagbabangayan kami, nag-aaway. Pero namamati lang naman, oo. Tapos minsan nagkakasiyak. Oo, tapos yung pagkain namin magkaiba. Tapos sa kanya, problema yung namin yung nag-aalalay sa amin. Kung saan kakain. Kasi si Mahal gusto niya sa McDo. Ako naman sa Jollibee. Uy, Jollibee! Baka naman kung mapapanood mo man to, favorite ni Muran, Jollibee. So, kunin niyo na po siya bilang ambassador. Nakakatawa si ako yung namin, kasama namin, problema. Sabi ko, sige, si Mahal, ibili ng McDo. Si Mura, bumili sa Jollibee. Tapos kumain kami sa KFC. Doon kami kumain ng pagkain namin ni Mahal. Tinitinginan yung mga doon, stop sa KFC. Kinakain namin ni Mahal yung pagkain namin sa Jollibee. Tapos McDo, Tapos iwas sa KFC, kumain. Ano ba So, yan? yung pagkakaibigan niya po, hindi lang talaga siya sa Oo. screen. Talagang in real life, talagang magkaibigan kayo. Una pa lang namin kita ni Mahal, talagang parang na kami. Magkapatid talaga. Sabi mo, parang tunay na twins na Kaya sobrang pasasalamat ko sa kanya nung tumulong siya sa akin. Kaya, ayun nga, kahit wala na siya, naalala pa rin ako ng mga kapatid niya, pumunta pa rin doon sa bahay para ihatid yung
tulong na ibinigay na yung community ni Mahal nag-ambag-ambag para maihatid sa akin yung tulong. Yan. May mga grocery, tapos may pera. So, ayun. Maraming salamat talaga lalo na kay Nani Tesorero, sa kanyang mga kapatid. Thank you so much sa mga mga supporter ni Mahal, ng aking pinakamamahal na kumaring Mahal. Yes. So, miss niyo na po siya. Sobra. Gusto ko nga rin siyang dalawin sa kanyang museum sa Manila, kaso nga lang walang time, tsaka siyempre wala rin budget, so mahirap. Dati, na-sponsoran nila ako kasi may sumundo sa akin doon para maihatid doon sa Mahal. Ka 40 days. Ayan. Natuwang-tuwa naman ako na naiyak talaga ako doon. Grabe. Grabe din pala, no? Super close kayo ng tao. So talagang binisita ka niya talaga para makapagpaalam siya Oo, sa'yo. parang yun na yung pinakahuling niya. Parang same din nung situation ng lola ko, tapos yung lola ko. Pandemic din noon. Tapos yun, ikakasal nun yung kapatid ng mama ko. Tapos pumunta kami doon, pinapunta ko doon kasi para tumulong. Then nung kinabukasan yung kasal na, nung gabi, magkatabi kaming tatlo. Ako yung nasa gitna, si Lolo, ako, tapos si Lola. Tapos sabi sa akin ni Lola na tawag kasi sa akin Nini. Sabi niya, Nini, dito ka na muna dito ka muna magstay para may kasama palagi si Lola mo. Tapos yun, kinaumagahan, namatay na. Yun na, nagpaalam din siya sa akin na doon na ako kasi nga alis na siya. Mabalis na siya pang habang buhay. So, doon ako parang kasama palagi si Lolo. Totoo talaga yung premonition, no? Grabe. Nakakalungkot din. So, ayan. Kung nasaan ka man, Mahal, ayan. Alam naman namin na nasa mabuti kang kalagayan dahil mabuti ang puso mo nung nandito ka sa mundong ito. Ayan. Yes. So, tama po ba yung pagkakaalam ko na 3 beses daw po kayong nasunugan ng bahay? Grabe. Yung una, doon pa sa unahan ng bahay namin. 2 beses doon. Tapos yung lumipat naman kami dito sa may unahan. Ayun. Yung pinaka-pinali na pinagawa ko yung bahay na yun dahil sa pag-aartista ko at sa mga tulong din ng iba. So, ayun. Hindi ko lubos sa kalay na mawawalang bigla ang aking pinaghirapan ba. So, ayun. Grabe kayo, masakit kayo. Hindi ko talaga agad natanggap yun. Sobrang, di ako makatulog. Siguro, mga ilang araw akong hindi nakatulog talaga ng So, sa tingin niyo po, ano po yung, nalaman niyo po ba kung ano yung cause of fire? Sa yung pagdala ng tatay ko ng yung parang tawag doon ng gunot ng nyog. Kasi may parang may bubuyog, yung ani ba, yung digwan tawag doon. May tumira ng digwan doon sa kwarto ng sister ko sa taas. Kasi yung sister ko sa taas natulog, 2nd floor. Kasi ma-up and down din yung namin. So ako naman sa baba na kasi nahirapan na nga ako mag-akit-akyat. Kaya doon siya sa taas. Nagtatrabaho yung sister ko sa Draga. So laging nakasarado yung doon, kwarto. Tapos may tumira ng mga bubuyog nga, ng anay. Parang gustong itaboy ng tatay ko. Nagdala siya ng ng nyog. Sinindian niya. Tapos parang kinataboy ba niya yung mga bubuyog. Siguro may nahulog na isang butil ng baga sa parang kutson dun sa taas. Doon siguro nagunti-unti naglumaki yung apoy. Hanggang umabot ng alas 9 ng gabi. Saka namin nalaman na tupok na pala yung isang kwarto ng apoy. Hindi niyo po agad nalaman? Hindi na. Dito. Natutulog na kasi kami. Palaging sa... Buti na lang, hindi nga kami makatulog kasi yung mga bubuyog nga, parang nangangagat na sa namin. Mga paan namin, nakagat na kami. Tapos, hindi na kami makatulog. Tapos yung boy namin ng kapatid kong lalaki, hindi natutulog sa sala sa taas. Tapos sabi ko, ano ba yan? Ba't may usok? Putok-putok na tumakbo niya para pababa. Sabi ko, kumuha ka lang ng tubig, anuin mo ang tubig.
Nagkataon wala namang katubig-tubig sa bahay. Tapos bit-bit niya yung balde palabas, hindi na bumalik. Kaya hindi agad na agapan. Wala talagang ano doon kasi sa taas eh. Tapos hanggang mabot na nahila ko lang yung ano ko, yung parang storage box ko lang ba na lagayan ko ng mga pang-araw-araw ko lang na damit. Yun lang yung nahila ko, tapos yung cellphone ko lang. Yung importante yung mga ano kasi. Kahit may So, kung di pang-araw-araw. po, ligtas naman kayong lahat. Oo, nailabas naman ni Papa. Pero, Papa, nailabas naman. At ikaw, imaginein mo 3 beses ka masunugan ng Isang bahay. beses nga Sabi lang, what ko, more kung tatlo pa. Isang beses nga, mahirap na. Anong feeling po Tatlo. nung habang nasusunog yung bahay nyo, nakikita nyo po na wala, natutupok yung pinaghirapan mo? Nawala na lang. Parang ano lang, parang nanghina ako ba? Kasi pinaghirapan. Wala akong magawa, nanghina ako eh. Parang bagsak yung lahat na pinaghirapan ko ba? Parang mawawala ng isang iglap. So, kamusta po yung buhay nyo ngayon? Kasi po, dati sikat na sikat kayo, artista, malaki po yung kinikita nyo. So, kamusta na po kayo ngayon? Ngayon, wala na, mahina na yung pa ko, di na makakapagtrabaho. So, ayun, naghihintay na lang kami ng saka sa Ninyugan. Tapos, yung kapatid ko, minsan nagpapadala din. Yun ang kabuhayan namin. So, Pero, masaya ka naman po sa buhay mo na meron. oo, at least meron buhay pa naman. Masaya ka sa mga nangyari sa buhay mo ngayon kahit wala ka na sa showbiz. Oo, kasi kahit pa paano, mayroon naman tumutulong sa akin. May dumadating naman minsan biyaya na, yun nga, katulad nila Kuya Noli, binibigyan ako ng importansya kahit magkapakalayo ng bahay namin. Dinadayo pa rin niya kami. Doon po sa bahay nyo, kung saan kayo nakatira ngayon, doon ka po talaga ipinanganak. Oo, doon mismo sa ano na yun, lugar Pag na na kayo yun. kapag magkakatay ka ng bahay, pero dun sa nakasanayan mo ng bahay. Lalo na kung walang istorbo. Hindi nyo po ginusto na, kasi sa Maynila kayo nagtrabaho, hindi nyo po ginusto na doon na lang kayo tumira. Kasi sobrang layo po ng Bicol eh. Dati ayaw kasi ni Papa, kasi si Papa sanay sa ano lang, bundok lang ba. Sanay magsaka, magtanim-tanim. Ngayon, hindi na rin siya makapagtanim kasi napilay na rin siya eh. Paano po pala nung nag-aartista kayo, pag may mga shoots, nasa Maynila po kayo, bihira lang po kayo makauwi dito? Oo, minsan ano lang, buwan. Pag may time na may bakasyon yung shoot. Tapos minsan nakatingga, wala kang shooting, mga 1 linggo. Uwi pa ako, kayo dito. oo. So, ayan. So, last question. Sa lahat po ba, di ba, dati po malaki po yung kinikita nyo, nakapagpundar naman po ba kayo or nakapag-ipon naman po kayo bago po kayo mawala sa showbiz? Ano lang, yung kabili lang ako ng yung lupa lang, 3 hektarya lang na ano, lupa yung sinasaka namin Ninyugan. Kasi yun nga, yung bahay na inano ko, pinatayo ko, sinasunog din. Yun lang. Tapos wala na akong ipon, naubos din. Sila na hanap buhay na rin. Ang hirap din kasi ano, pag walang trabaho, siyempre yun din makukuha mo. So, buti po nakapagpundar po pala kayo nung lupain. Kasi kung wala po yung lupa na yon, so, sa tingin niyo po, ano po kayang kayo ngayon kung wala po kayong inaasahan na gano'n, na pagsasakahan? Pero wala, siguro, hindi ko lang alam kung ano namin ngayon kung wala kami pagsasakahan. Kasi minsan mga kapatid ko, yung mga panganay kong kapatid, pupunta din sa amin, dinadalang kami ng mga lulutuin. Tapos yung, minsan nga gulayin, yung mga gulayin ng mga kalabasa, mga sitaw. Dinadalang kami sa bahay, tapos bigas, tapos binibigyan pa kami ng pera, minsan pag buwan-buwan pinupuntan kami ng kapatid ko si Ate Annabel, dun sa Gumian. Ayun. Siya lang yung nagbibigay sa amin buwan-buwan ng Alam mo, pag sinearch yung pangalan niya sa Google, pag sinearch mo, nasaan na si Mura ngayon? Ang lumalabas, nandun na siya sa Bicol, bumili siya ng 3 hectare ng lupain at nagsasaka. nagsasaka na daw siya ngayon. Oo, dati, oo. So, maging magsasaka po talaga kayo? Nagtatanim lang ng mga Nagtatanim. tapos tanim ng palay. Pero ngayon po kaya nyo pa Hindi na. Hindi na. So, Oo. yun yung mahirap. Dati nagtatanim ako ng mani. Trabaho.
Diba? Oo. Pero kung hindi na kaya ng katawan mo, yan, paano? Sa bahay lang, minsan palibot ng bahay, may nagwawalis-walis lang ako, tapos ditong kundak ko. Oo, ang hirap kasi pag walang bahay sa bahay. So, sino po kasama nyo ngayon sa bahay? Si Papa at saka yung stepmother ko. Yung stepmother ko medyo may pagkatamad kasi yun eh. Kaya ako parang nagwawalis. So, ayun po. Ano po may i-advise nyo sa mga bagong nag-aartista ngayon? Ano po may advice mo sa akin, Char? Joke. Ay, sa mga bagong pasok na ng mag-artist ngayon, sana kung ano man ang natamo nyo, eh, matuto kayong kumbaga, magpundar kayo, mag-ipon, magtabi para sa sarili. Pag nawala kayo ng trabaho, mayroon din kayong madudukot. Kumbaga, kung wala kang sinuksok, wala kang madudukot. Ayan. So, kailangan natin maging practical sa buhay. So, wag niya akong gayahin kasi sa akin nawala eh. Naubos ko na nadukot. Ano naman po yung advice mo sa mga gustong mag-artista? Tulad ka po. Ay, sa mga bagong gustong mag-artista, ayan, sige. Gusto nyo talaga eh. Try mo para matanggap mo yung success. So yun, Siyempre, grabe. matatanggap ka. Maganda naman kayo. Kayo! O, di ba? Baka, ate, ano pang hinintay? Para sa atin talaga yung mag-artista. Kung malakas pa lang ako, sinamahan ko kayo ron. Pero alam niyo po, ang pangarap ko po ngayon, yung mga vlog ko po kasi, yung mga interview. Napapanood niyo po ba ang mga vlog ni Tony? Tony Gonzaga po. Hindi masyado. So, ganun po ang pangarap ko or ina-idolize ko ngayon si Tony Gonzaga kasi ganito yung mga vlog niya. Tony Talks. Yun pa yung mga content niya na to. Nito, sing about sa buhay mo. Yung papaiyakin ka. So, ayan, maraming salamat po Thank sa you. pagbayag. Grabe. Thank you so much po. Ayan, isang karangalan ng magkaroon ng ganyan. Yes. So, thank you so much po. Ayan. At na-invita po namin kayo dito sa Team Pahuway kay Kuya Noli. And maraming salamat din po kay Kuya Noli dahil talagang tinupad niya ang aking kahilingan. Hindi ko naman sa kanya hiniling pero ibinigay niya. Maraming salamat Kuya And Noli. yun, thank you din Yes. kay Kuya dahil natulungan niya si Mura. Ayan, Thank diba? you, Kuya Noli. Sa iyo walang sawa. napanood ko pala sa vlog ni Kuya Francer, may request po kayo, baka may makapanood. Oo nga. Sige Ano po yung request Ano mo? ba yung request ko? Yung sa kisame niyo. Ay, oo nga pala. Yung sa kesame ko. Kay Franstar. So yan guys, naghahanap po kami ng sponsor na magpapagawa ng kisame ng bahay ni Yes. Mura. Dahil mahirap, ano po yung sinasabi nyo? Malamok. Malamok pinapasok ng mga lamok kasi Oo. walang kisame pumapasok doon sa sibang ng mga lamok. So malamok daw kahit daw may electric fan, malamok pa din. Kasi syempre, ano yan eh. Bundok. Naka-open kasi sa gilid pa. Yung ano. So yan guys, hanggang dito na lang aming vlog. Maraming salamat. Ayan, thank you Thank so you. much po! Ayan, first ano po namin to? First time po namin dalawa na ma-meet si Mura po. Yes. Kaya Thank super you happy for po inviting me. Yes. Ang dami po namin natutunan sa iyo and also Yes. ang dami po namin na-realize at na-imagine. Grabe! Kaya thank you so much po ulit. So yan guys, bye-bye. Thank Yan you. po. Bye-bye. Bye po! Thank you so much po! Bye-bye! Yes! Yun!